tingnan natin kung yung method na ginagamit natin, makakaipon ba talaga tayo ng emergency fund. For example, sobrang baba nang nilalagay mo sa emergency fund, 500 a month lang. Nagkasakit na yung anak mo, kailangan ka na ng 10,000. It's not enough, di ba? So, kailangan pala magdagdag ka ng inilalagay mo sa emergency fund mo. Hello, Gilivers. Kape po tayo, Gilivers. Anyway, sa usapang OFW naman tayo. Punta tayo sa mga OFW na ang dahilan ng pagbablog nito. Again, maraming salamat sa lahat mga OFW tumatangkilik sa atin, sa ating mga vlogs, and of course, sa mga bagong members sa ating community, IMG Rockstar. Maraming salamat po for joining our community. Dahil dyan, magkakaroon na po kayo ng opportunity, makapag-ipon, makapag-invest sa mutual fund because of our partnership sa Ramver. And of course, magkaroon ng Kaiser 3-in-1, may healthcare, life protection, and investment. Okay? So, tingnan natin. Paano nga ba tayo magkaroon ng emergency fund? Okay, so meron po tayong 3 tips. 3 tips para sa mga OFW. First, kailangan maintindihan natin na ang emergency fund ay iniipon mo at iniipon ng pamilya mo sa Pilipinas. Ang emergency fund po is not only your sole responsibility. Responsibilidad mo yan at ng pamilya mo sa Pilipinas. Kaya dapat pareho kayong oriented. What is emergency fund? Para saan gagamitin yan at magkano dapat nyong gawin at paano kayo makakaipon ng emergency fund? Kasi ang emergency fund na ipunin mo, para sa'yo yan, dyan sa abroad. Hindi emergency fund ng buong barangay sa Pilipinas. Emergency fund mo yan. Imagine, kung bigla magkasakit ka dyan, kailangan mo ma-hospital. Wala pa yung sweldo. So, may panggastos ka. Or bigla nagkaroon ng emergency dyan sa trabaho mo, you have to go home immediately, or anong mangyari dyan sa paligid mo dyan, meron kang gagamitin. Para sa iyo yung emergency fund na yan, okay? Para naman hindi makuha ng mga taga-Pilipinas, kailangan sila nagsiset up din ng emergency fund. Yun naman, gagamitin nila pansarili nila. Kung may anak ka, asawa ka, pamilya ka dyan, magulang, kapatid, yung emergency fund na yan, para sa kanila yan. Okay? So, second na step na dapat natin gawin is to i-identify natin talaga the word how much. Okay? So, simple na yan. Marami na akong sinabi sa inyo dyan, ha? How much po ang iyong ipunin. So, at least 3 to 6 months na gastos natin. Okay? So, linawin yan dito sa Pilipinas din. And third, dapat po talaga naka-fix ang inilalagay natin dyan. Pag hindi mo finix ang inilalagay mo sa emergency fund mo, pag dinipende mo yan sa emotion mo, depende mo yan kung magkano yung natira mo, hindi mo maiipon ang emergency fund mo. Naka-fix po siya. Kung 1,000 every payday, 1,000. Kung 2,000 every payday, 2,000 ilagay mo. Kung 3% of your income per month, ilagay natin. Okay? Ganon din sa Pilipinas. Kailangan matutunan nila na kasama na siya sa expenses nila. Okay? And after 3 months na ginagawa natin, mag-evaluate tayo. I-re-evaluate natin ang pag-iipon natin ng emergency fund. Kasi yung iba, tuloy-tuloy ng pag-iipon ng emergency fund, hindi natin na-evaluate. So, ano ibig sabihin pag in-evaluate natin? Evaluate natin, ibig sabihin, tingnan natin kung yung method na ginagamit natin, makakaipon ba talaga tayo ng emergency fund. For example, sobrang baba nang nilalagay mo sa emergency fund, 500 a month lang. Nagkasakit na yung anak mo, kailangan ka na ng 10,000. It's not enough, di ba? So, kailangan pala magdagdag ka ng inilalagay mo sa emergency fund mo. Gawin natin 1,000, 2,000, okay? Second evaluation natin, talaga palang hindi natin siya masustain. In 3 months, hirap na hirap tayo. In 3 months, hirap na hirap tayo maglagay sa emergency fund natin because hindi kaya na sweldo natin. If that's the case, after evaluation, kailangan mo palang magkaroon ng isa pang income. Doon na papasok ang needs para magkaroon ka ng second income. Alam mo, kaya hindi tayo nagkakaroon ng second income kasi wala tayong nakikitang needs. Pero pag nakita mo, what you are putting sa emergency fund mo is not enough, mapipilitan tayong magkaroon ng second income. Okay? 3 steps lang yan. Gilivers, sa lahat ng mga OFW, kaya-kaya nyo yan. Pag nagtagumpay ka sa emergency fund mo, kaya mo nang magkaroon ng investment, kaya mo nang kumita ng mas malaki. Magkakaroon ka ng confidence and peace of mind para magaan ang buhay mo everyday, masaya ka habang nagtatrabaho sa abroad. Thank you so much. Let's go, let's go. Copy po tayo. Gilivers, copy ulit tayo. Let's go, let's go.